Hi! Papunta nga pala kami ngayon sa Garden by the Bay. Dahil free kami today, kaya naisipan naming papunta doon sa Garden by the Bay. Ang last na punta ko doon ay last 2017. So medyo ang tagal na. Ilang beses na din ako nagplano na babalikan ko tong place na to, kaso laging cancel. And finally, natuloy na din today. Ang place na to ay isa sa pinakasikat dito sa Singapore, kaya ang daming turista na pumupunta dito araw-araw. At paparating na nga pala kami at eto na, nakapasok na kami. Sabi ko na nga ba, maraming tao, holiday kasi. Alam nyo ba guys, kung ano ang lagi kong kinakainisan dito sa Singapore ay yung weather. Hindi mo talaga maiintindihan. Kung napansin nyo kanina, di ba makulimlim? Ngayon biglang uminit, sobrang init na naman. Pero ayos na din tong mainit kaysa maulan, di ba? At bago nga pala kami pumasok sa loob, nag-iikot-ikot muna kami dito, kaya eto, nag-iintay sa mga taong lumalabas kasi pa isa-isa lang pwedeng mag-picture. Lalo na kapag malapit na ang Pasko, sobrang daming tao talaga dito. Hindi ko na mabilang kung ilang beses na akong pumunta dito, pero doon sa Garden by the Bay, hindi pa ako nakabili ulit ng ticket since 2017. Siya nga pala guys, kung bakit sobrang daming tao dito, kasi hindi lang isa ang mapapasyalan. Sobrang daming mapapasyalan dito, hindi lang Garden by the Bay. At kung maalala ninyo yung last upload ko din, nasa Flower Dome, dito lang din yun, isang place lang din. Pero kanya-kanyang ticket at iba-iba ang presyo. At malapit lang din to guys sa Marina Bay Sands, yung tatlong building na nasa likod ko. Ito yung building na pinakasikat dito sa Singapore. At habang hinahanap namin yung entrance ng Garden by the Bay, kaya dumaan muna ako dito upang magpa-picture. Sobrang saya ko talaga na sobrang lapit ko na dito sa Garden by the Bay at excited na talaga akong aakyatin ulit. Akalain mo ba naman, halos 8 taon din akong hindi nakaakyat ulit dito. Ang naalala ko dati ay $8 pa yung ticket. Ewan ko ngayon kung magkano na. Tingnan nyo naman guys, ang ganda, 'di ba? Kaya sobrang excited ko na. Bago nga pala kami bumili ng ticket, kaya napadaan muna ako dito para tingnan kung ano ang mga paninda nila dito. At sana nga hindi masyadong kamahalan ng mga paninda nila. Ang mga nakikita kong snacks dito ay luto sa oil, lahat ay fry, pero ayos lang, hindi naman lagi tayo kumakain ng ganito. At kung makikita ninyo guys, makulimlim na naman. Ay nako, hindi ko talaga maiintindihan yung weather sa Singapore. Nasa isip ko ngayon, what if na nasa taas na kami tapos biglang umulan? Ay nako, saan kaya kami pupunta na wala namang shelter sa taas? Balik tayo sa snacks. Kung makikita ninyo guys, ang sarap ng mga paninda nila dito, nakakagutom talaga. Kaso nga lang, ang mahal, tapos lahat ay fry. Kung bakit may kamahalan yung paninda nila dito, kasi dito na kasi sila nagbenta sa loob. Dito lang mismo sa Garden by the Bay, kaya sobrang mahal compare sa labas. At nakabili na din ako ng kainin ko. Napili ko tong tawag sa amin dito ay alimasag. Gusto kong matikman yung lasa. $5 nga pala to, mga ilang piraso lang. May ibibigay din sila sa inyo yung green chili habang kinakain nyo. Kaso nga lang, hindi ko like na yung lasa niya kasi hindi na siya crunchy. Nag-soft na kasi siya, siguro sa tagal lang nakababad sa labas, kaya hindi na siya talaga totally crunchy. Ang haba-haba ng pila. At pagkatapos namin kumain, agad-agad naman kaming bumili ng ticket at nagulat ako sa presyo ng ticket, sobrang mahal na talaga. Unlike before, $8 lang, pero ngayon, $15 na. Finally, nandito na kami sa taas at nakatingin ako sa baba, sobrang liit na ng mga tao. Kung tingnan nyo naman, para na lang talagang mga bata ang nasa baba. Ako, pagbukas pa lang ng elevator, tiningnan ko yung baba, nanginginig talaga yung tuhod ko. Halatang hindi talaga ako sanay. At habang ako'y naglalakad, medyo kinakabahan ako kasi gumagalaw din yung tulay dahil sa daming tao. Bawat step mo, ramdam mo talaga yung tulay na gumagalaw siya, kaya medyo kinakabahan talaga ako nung una. Pero nung makalipas ang mga ilang minuto, medyo nawala din yung kaba ko, kaya ini-enjoy ko na lang yung pagtingin sa baba. Ito nga pala yung place na laging pinupuntahan ng mga turista. Sobrang ganda talaga niya guys. Hindi ka talaga magsisisi kapag pumunta ka dito. Kaya yung $15 mo, worth it talaga siya. Hindi lang Garden by the Bay ang makikita mo, kundi ang buong Marina Bay, yung view ng Marina Bay Sands. Pakalaki ko talaga kasi kung makikita nyo kanina, di ba makulimlim? Akala ko kasi uulan. Ngayon, nung pag-akyat namin, medyo lumabas si Haring Araw, kaya sobrang saya ko at may hangin pa, sobrang presko. Kaya eto, rumarampas si Inday Tin. At isang oras din kami nagstay dito sa taas, kaya nakapag-decide ako na baba na tayo kasi baka uulan bigla, wala pa namang shelter dito.
dito. Nung pagpunta namin dito sa last part, kung saan yung exit, at may nakikita kaming bilog. Akala ko parang ano siya, parang basketball lang court pa eh. Pero flower pala siya. Ang ganda, sobra. Kaya napabilis kami pababa kasama ng friend ko. Ito na nga kami sa baba. Kung makikita ninyo guys, tingnan nyo naman. Kung tingnan nyo parang plastic lang, pero real yan ha. Real flowers talaga. Sobrang ganda. Hanggang dito na lang. Thank you for watching. Bye!